Totoo nga yung kasabihan na kapag may tinanim mayroon kang aanihin. Hi mga mare, magandang araw. For today's video ay kaganapan ko pa nga ito kahapon. At sobrang lakas nga ng ulan, papasok pa naman yung mga bata. Ali nakabihis na nga dito yung panganay ko dahil alis na nga sila, tihatid na nitong asawa ko. Kaya lang sabi ko nga magpatila muna nga ng konti at hintayin nga kung may advisory na masuspend yung klase. Dahil hindi nga suspended nga yung klase dito sa lugar namin, ayan, for dago pa nga rin sa pagpasok yung mga bata. Anyways mga mare, pagdating nga ng hapon ay medyo okay nga yung panahon kaya nakalabas nga ako dito sa may munting kubo namin. Medyo may sira na nga pala yung bubong dito sa terrace kaya may tumutulo na dito. Di pa naman kasi malugaran ng asawa ko dahil lagi nga siyang namamasada araw-araw. Napaayos ko nga lang ito sa kanya mga mare dahil nga dito ako nagsasampay ng mga nilaban ko kapag talagang maulan. Pakarami na naman nga mga dahon mga mare na walisin dito sa aming paligid ng kubo. Dito nga mga mare papakita ko sa inyo na malapit nga pala kami sa ilog. Anyways mga mare, balik na nga pala ako dito sa aking video. Ayan, ipapakita ko nga pala yung mga tanim namin na okra sa inyo. Mangilan-ngilan na nga rin pala mga mari yung puno na mayroong bunga. Pwede na nga itong i-harvest para nga panahog na nga sa sinigang charis. Ito nga din pala yung pechay ay malalapad na yung dahon. Dahil hapon na nga sa mga oras na ito mga mare at nandito na nga ako sa kubo. Ayan na nga yung mga alaga ko. Ito nga talaga ay sanay na nga sa akin. Kapag nakikita nilang nandito na ako sa kubo ay nakasunod na nga silang lahat. Hihingi na nga sila ng pagkain nila. Bali pinatuka ko na nga sila mga mare dahil nagugutom na siguro. Buti pa nga itong mga mare ay nakapagmerienda na samantalang ako hindi pa charis. Sa panahon nga ngayon na maulan mga mare, yung ibang mga sisiw na maliliit nga ay namamatay sila. Heto medyo umunti nga itong mga alaga naming manok. So after ko nga pala dyan makapagpatuka nga nitong mga alaga, ayan nagwalis-walis muna nga ako ng konti dito mga mare. Sanayan ko na nga rin na pag nandito nga ako sa munting kubo ay nagwawalis nga ako dito mga mare. Liwalas at maganda nga magtambay dito tapos sariwa yung hangin. Lalo na nga kapag ganito yung panahon. Medyo malamig tapos mahangin nga dito sa aming munting kubo. At dahil napunta nga ako dito sa may winawalisan ko sa malapit nga dito sa aming mga tanim na pechay, ayan tinanggalan ko din nga ng mga dahon dahil napakarami nga dito sa ilalim. Pagkatapos naman ay pinagpatuloy ko nga lang dito yung pagwawalis-walis ko dito. Inipon ko nga lang dito sa gitna tapos ayan dinakot ko na nga nitong dustpan. Buti na nga lang talaga itong dustpan na itong ginawa ng aking asawa ay matibay. Ayan mga mare, pagkatapos ko nga pala doon makapagwalis-walis ay pumunta naman ako dito sa may mga ilalim ng puno ng kalamansi. Nagwalis na nga rin ako mga mare dahil napakarami na nga rin ditong dahon. Tapos ayan, nakakita nga pala ako mga mare dito ng kalamansi na medyo malalaki na kaya ayan, kinuha ko na nga rin ito. Sayang naman kasi pwede na nga itong panggamit dito sa loob ng kusina. Tamang-tama nga itong gawin nga ng kalamansi juice para nga sa mga bata dahil medyo may sipon at ubo. Dala na rin siguro kasi ng panahon ngayon na panay ang ulan. Diba nakatipid na tapos medyo marami-rami na nga rin itong na-harvest ko mga mare. Ayun lang, see you on my next vlog. Bye-bye!